Yay! Ayan po at napanood naman po siguro ninyong lahat yung hearing dyan sa Senado na kung saan po ay tuloy na po. Mag-uumpisa na po yung bloodbath sa Senado. Ayan at yan po ang kaabang-abang at maaring exciting sa inyo yan or mga iba sa inyo excited kayo kung ano maging kaganapan ng impeachment na yan. Pero bago tayo mag-umpisa, siyempre ay hayaan niyo po munang ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers na sana ay malayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, malayo kayo sa lahat ng uri ng mga sakit, bagkos ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Ayan at okay. Kagaya po ng sinabi ko, mag-uumpisa na po yung bloodbath. Ayan. At ako naman po ay hindi po ako hindi po ako nababader dito. Alam niyo po ba kung bakit? Ay kasi alam ko naman po na maisasalba ni BP Sara yung kasong yan. May tatawid niya yan. Bukod sa magagaling, ang mga abogado nito ay mayroon pang bilang sa Senado. Kaya hindi ako nababader diyan. Pero dito talaga ako excited, at maging siguro kayo ay mai-excite kung mag-uumpisa na ang bloodbath sa Senado. Mag-uumpisa na rin po yung tanggalan ng bayag diyan sa Kongreso. I-discuss po natin yan. Bakit ko po sinabing mag-uumpisa na rin yung tanggalan ng bayag sa Kongreso? Ito lang po. Nakalaya na po si Colonel Grijaldo. Nakalaya na. Ibig sabihin, balik na po siya sa kanyang trabaho bilang Colonel ng kapulisan. Mr. Birana, ano namang kinalaman nung pagtatanggalan ng bayag dyan sa Kongreso? Abay, malaki po ang kinalaman. Kung inyo pong natatandaan, ito pong si Colonel Grijaldo, ayan po ay kinausap yan ni Fernandez, Acop, at saka itong si Abante. Yan. Na ayunan na lang siya. Ayunan na lang sila na yung gusto mangyari ni na Abante at saka itong sina Fernandez Acop na ito, yun ang sasabihin ni Colonel Grijaldo. Ay hindi po nangyari yun. Nanindigan po siya na talagang kinausap siya nitong mga unggoy na itong mga congressman na ito na yun na nga tinabla ni Colonel Grijaldo yung kagustuhan ng mga unggoy na congressman na ito. Anong naging resulta? Nung hindi pumayag si Colonel Grijaldo doon sa kagustuhan itong mga unggoy na mga congressman na ito, pinakulong nila. To be exact, 6 months po ang nanakulong si Grijaldo. 6 months, 6 months na nasa loob ng kulungan ito si Grijaldo. Nakakabilib itong taong ito. Dahil sa kanyang paninindigan doon sa tama, ay talagang pinanindigan niya. So talagang nakakabilib at nakaka-proud, lalo na sa mga anak nito, nakaka-proud talaga ito.
Dahil may tatay silang tumayo sa katotohanan. Ngayon, sa tingin ninyo, babaliwalain na lang ni Colonel Grijaldo yung ganung pambabasto sa kanya? Yan ang tatalakayin natin. Okay lang sana yung makulong siya ng 6 na buwan. Kaya lang, ang naging problema doon, ginutom nitong mga unggoy na mga congressman ang pamilya nito. Ni walang masaing na. Dahil kung wala pa yung mga tulong na ating mga kababayan na mapadalhan siya ng GCash, wala na silang masaing itong mga pamilya na. Sa tingin nyo, hindi tatanggalan ni Colonel Grijaldo ang mga bayag nito? Pasalamat pa nga kayo kung bayag lang ang tatanggalin sa inyo. Tuloy-tuloy lang natin yan. Grabe ang pambabastos nitong itong si Fernandez. Una, yan yun eh. So wala na rin siya sa posisyon. Pagkatapos nito yung June 30, wala na sa posisyon, ordinaryo mamamayan na yan. Sa tingin mo, Fernandez, walang pupunta doon sa inyo, tanggalan ka ng bayag? Yan ang problema sa inyo. Hindi nyo iniisip na hindi kayo lagi dyan sa posisyon. Kasi nga, bobo ka. Pangalawa, itong si Abante na pangit. Wala na rin po sa posisyon yan sa June 30. Wala na rin po. Nako, baka dalawang tanggalin sa iyo. Yung bayag mo, pati yung dila mo. Pangatlo, si Akop. Nako po, ay baka wasak-wasak din yan. Pati baka hindi lang lap-lapin ni Grijaldo yung bayag mo, baka tanggalin na rin yung postiso mo. No. Sino pa? Itong magpa-cite in contempt, itong mahilig magpa-cite in contempt, sino nga ito? Itong NPA na ito. Pagka sabi ko nga, pagkapangit kasi, hindi ko agad natatanda ng pangalan eh. Yung mahilig magpa-cite in contempt. Si Paduano. Nako, Paduano. Himasin mo na yung bayag mo. Magpaalam ka na. Sabihin mo, nako, bayag, pasensya ka na ha, kung baka tanggalin ni Colonel Grijaldo itong bayag ko, magkakahiwalay na magkakahiwalay na tayo. Nakaka-proud talaga itong pulis na ito. Nakaka-proud. At baka nga yan ay masilip yan ni Inday Sara. Kapag naging presidente nito si Inday Sara, baka masilip niya na yan ang ilagay bilang chief of police para sa ganun ay matanggal na rin niya ang bayag nito si Torre. Maraming matatanggalan ng bayag. Imaginin mo ha, anong kahapon lang, 'di ba? Nagbitay-bitay na yung lagay ni Tikbalang. Tapos yung binday ni
Dilimaw at saka ni Wakwak, naglaway-laway na. Bastos. Bastos talaga yung kanta na yun. Ayan. So, balikan na po natin yung naganap na hearing dyan sa Senado. Ano po? Di ba? Pansin nyo naman. Napakaraming matatalino na mga senador natin. Di ba? Pero wag ka, saludo ako rito kay De La Rosa. Bagamat ito ay pinuna ko doon sa unang manifestation niya, na sana hindi siya nag-manifest nung panayon, nung dismiss. Dahil napakaaga pa talaga. Dapat talaga, i-reserve na lang nila yung mga dismissal na yan doon pagka nagbutuhan na. Kasi nga po, kaya yun po ang sinasabi ko dati na sana huwag ganun muna ang ginawa. Kasi nga unang-una, itutuloy at itutuloy yan. Kahit pa anong dismiss, anong sasabihin mong manifestation na dismiss yan, ay obligasyon po ng Senado ang mag-convene sa lahat ng impeachment na ipo-forward sa kanila. Kaya hindi po pa agad-agad yan na i-dismiss na hindi muna natatrial. Ngayon, nagmanifesto na naman itong si Bato de la Rosa, pero napakaganda naman po yung mga binigay niyang argumento. At doon hanga naman ako. At yun nga, yung bandang huli, at talagang inulit pa rin niya yung dismissal. Yung dismiss daw. Well, nandiyan na, tapos na. At ngayon ay, kagaya nun, inulit na naman niya, pero natuloy pa rin yung panunumpa nila. So, ibig sabihin, tuloy na po yung pag-trial nitong mga nasa impeachment judges nito. Na kung saan ang mga judges po, itong mga senador na ito. Yun po eh. So, ngayon, kaya ko naman sinasabi yun dati na sana huwag muna nag-manifesto ito si De La Rosa kasi mayroon po tayong bilang na maa-acquit talaga itong si BP Sara. Mayroong bilang po dyan. Ay, kaya lang, medyo nagdi-divide ngayon dahil sa mga sobrang napakaraming matatalino. O lalo na itong si itong si Joel Villanueva. O di ba itong si Joel Villanueva, nagbida-bida rin. At hindi na rin mapigilan yung kanyang bunganga na ngak-ngak na parang puwit na manok. Di ba? Nandyan lahat. Yung magagaling. So, ano nangyayari ngayon? Well, baka nga maitawid pa nila yan sa 28 Congress eh. So, yun po lang ang sa akin. Sana hinayaan muna. Ang ginawa sana ni Bato ay nag-ipon lang siya ng pwedeng bumuto doon sa acquittal ni BP Sara. Anyway, ay sabi ko nga magagaling ito, hindi naman makuha sa magbigay ka ng suggestion. Ay so, let it be go to their stand, ika nga. Ngayon, so kitang-kita nyo na talagang exciting ito. At dito na lalabas yung sinasabi ni BP Sara na bloodbath. At dito na rin maglalabasan yung mga kabulastugan nitong bangag na ito. Titingnan natin. Pero sabi ko nga po, hindi ako excited dyan. Dahil alam ko, acquittal ang desisyon ng mga senador, judges dyan. At talagang inaantay ko at excited na akong makita, mabalitaan, natanggal na pala ang bayag ni Paduano, ni Dan Fernandez, ni Abante, at nitong si Acop. Naku, kasama na yan dyan si Barbers. Kasama na pala si Barbero. Huwag kayong pakakasiguro. Hindi na kayo honorable. Sinasabi ko sa inyo. Ano yung sasabihin pa ba na Grijaldo ngayon Your Honor, pasensya na, tatanggalin ko ng bayag mo. Ay!
Ay, nakakatawa na lang po yung mga nangyayari din sa atin. Ano? Kagaya nito mga pare na ito na hindi rin mapakali. Sabat pa rin ang sabat kahit na hindi nila jurisdiction. Na samantalang maliwanag po. Kayong mga pare na mga bubo, basahin po ninyo yung 1987 Constitution, Section 6. Ayan. Tinuturuan ko na kayo. Section 6 ng 1987 Constitution. Ayan. Para matauhan kayo kahit paano. Kasi, kaya kayo sumasawsaw dyan, lalo na kung pabor sa bangag, pabor dito kay Tikbalang, kaya kayo sumasawsaw dahil yung lagay. Yan ang maliwanag. Di ba? May nag-comment na huwag ko raw murahin itong mga pare na ito dahil hindi naman daw lahat yan ay masasama. Isang organisasyon lang po yan, Doon sa nag-comment, isang organisasyon lang po yan. Kaya yan, damay-damay silang lahat. Kaya nga, yun pong sinasabi ko, dapat yung nang-rape dyan sa Pampanga, na nirip niya yung asawa ng may asawa, di ba ang sinasabi ko, dapat yun ipinakita sa buong mundo na tinanggal yun, pinarusahan yun. Para hindi madamay yung mga matitinong pare. Kaya dito talagang madadamay lahat yan kasi nga po, isang organisasyon lang yan. Kagaya nitong pare na 15 na taon nag-addict, yung laging kasama ni Sabah, bakit hindi nila tinanggal yan o pinarusahan? Yun po yung pinupuntos ko dito. Yun ang pinupuntos ko. Kaya, yung pagkukomment ninyo, siguraduhin ninyo na tama. At siguraduhin nyo na iintindihan ninyo yung gusto kong i-express dito. Yun po yun. Huwag ko raw murahin. Hindi ba kamura-mura yung ginawa ng pare na nirape niya yung asawa ng may asawa, nasira ang pagsasama ng mag-asawa dahil dito sa pare na malibog na ito at namanyak pa? Ay kung hindi dito lang sa harapan ko yan, hindi lang sisiguraduhin ko, hindi ko lang mumurahin ito. Tatanggalan ko pa ng utin ito. Yan ang sinasabi ko. Kaya kayo, isa pa, didiscuss ko sa inyo. Pagka kayo ay may matindi ng sakit, yung malala na yung sakit ninyo, may cancer na kayo, anong ginagawa ninyo? Natututo na kayong magsimba. Diyan sa mga putang inang mga pare na ito at mga putang inang mga pastor na ito. Depende kung saan kayo pupunta. Di ba? Tama ako o hindi? Yan ang tanong ko. Pag may sakit ka na, malala na yung sakit mo, saka mo may isipan ngayon na magsimba. Di ba? Kung lang tayo, in reality lang tayo Dahil yan ang reality. Kung kailan ka na stage 4 cancer na, saka ka magsisimba-simba. Alam nyo ba na nasasaktan ang ating Panginoon pagka ganon? Pumunta pa kayo doon sa mga taong mga demonyo. Kasi kinoconsider kong mga demonyo itong mga pare at saka mga pastor na ito. Alam nyo kung bakit? Kayo na mga nagsisimba. Nadalaw ba kayo nitong mga pare ninyo na, ay, brother, sister, kasi ito, pasalamatan mo lang itong nadala namin para sa inyo. Meron bang ginawa ganon? Lalo na kung may sakit. Nadalaw ba kayo ng mga pare na ito at saka mga pastor na ito?
Hindi. Sigurado ako dyan. Bakit? Sigurado ako kasi mismong nanay ko, napaka-aktibo yan doon sa isang relihiyon na unggoy na relihiyon. Hala, lahat yan bigay abuloy, bigay abuloy, bigay abuloy yung nanay ko. Noong nagkasakit yon, na hindi na makapagbigay ng abuloy, wala nang dumalaw sa kanya. Hanggang sa namatay na lang yung nanay ko. See? Yung mga pare na yan, may naitulong ba sa inyo yan? Wala. Kayo nga ang tumutulong dyan sa mga animal, kayo ang nangungonsinte ng kahayupan nitong mga animal na ito. Tingnan nyo mga buhay ng mga yan. Hindi kayo nag-iisip eh. Una, pansinin ninyo, lalo na yung mga kinakain ng mga yan, napakasasarap ang kinakain. Pero ikaw na membro ka, hindi ka magkamayaw kung saan ka kukuha ng kakainin mo at kung saan ka kukuha ng pang-aabuloy mo. Wala. Sige. Makipagdebate sa akin yung gusto makipagdebate. Kung hindi totoo itong sinasabi ko. Ngayon, kapatid, dahil aktibo ko dyan, wala akong pinapatungkulan dito, kahit na anong relihiyon yan. Lahat ng relihiyon. Ikaw, tinatanong kita ngayon, aktibo ka ngayon, ano ang buhay mo? Gutom ka pa rin. Pag uwi mo, gutom ka. Dahil habang nandyan ka sa mga relihiyon na yan, habang nandyan ka sa mga kaparean na yan, ay malas ang aabutin mo. Yung sinasabi kong mga malala ng sakit, na sakaling nila maisipan magsimba, kung saan dyan, na pupuntan nila, pare o pastor. Sinabi ko na po, doon nasasaktan ng ating Panginoon. Kasi, sa halip na kayo ay tumawag sa Kanya, sa halip na Siya ang ating Panginoon na dapat niyong lapitan, pupunta kayo dito sa mga pastor at mga pare na mga demonyong ito. Kaya lahat yan na may mga sakit na yan, mayroon bang nailigtas? Yung matindi yung sakit tapos pumunta dyan sa pare at saka mga pastor na yan, nabuhay ba? Hindi ba lahat yan patay din lahat yan? Sa halip kasi na magagaling yung mga yan, mamamatay. Kasi nga hindi na kinakasihan, hindi na tinutulungan ng ating Panginoon yan dahil mas inuuna pa nilang maniwala dito sa mga pare na mga manyakis na ito at saka itong mga pastor na mga unggoy na ito, dyan pa sila na uunang nagpapaniwala kaysa dito sa ating Panginoon. Pansinin ninyo, puro ang salita niyan, Panginoon. Puro ang salita niyan, maliligtas ka pag dito ka. Hindi totoo yan. Dahil kung hindi ako umalis doon sa isang sikta na yan, siguro hanggang ngayon patay gutom pa rin ako. Siguro hanggang ngayon, hampas lupa pa rin ako. Pero sinabi ko na po yan, ora mismo nung umalis ako, sunod-sunod na yung swerte na dumating sa akin. Yan yun. Mag-isip-isip na kayo mga kababayan ko. Hindi po ako nagsasalita rito. Wala akong basihan. Hindi po ako po pwedeng magturo dito nang wala akong basihan. Lahat po yan ay obserbado ko. Lahat yan. Mayroon dyan, nakasungkod na, naisipan pumunta magsimba. Dahil iba na yung kanyang kalagayan. Pagkatapos magsimba nung umuwi, patay. Yung iba naman dyan, pagkatapos magsimba, hindi na nakabilik na simbahan,
2 araw, 3 araw, patay. Na samantalang pwede pa sanang mabuhay yon kung hindi sana pumunta sa simbahan. Kung inyo lamang pong palalawakin yung inyong mga isipan, mga kababayan, tingnan nyo, nagpapasasa sila sa mga pagkaganda-gandang mga sasakyan. Nagpapasasa sila sa kasarapan ng mga pagkain nila. Pero kayo mismo na membro ng dyan sa organisasyon na yan, gutom kayo. Hindi po totoo na kapag kadadasalan kayo ng anumang pare man yan o pastor man yan, ay gagaling kayo. Hinahamon ko itong lahat ng mga religious organization. Kayong lahat, iharap ninyo. Kayong lahat humarap kayo, iharap ninyo yung may kanser na tao na may taning na ang buhay, tinaningan na ng buhay ng doktor. Bindisyonan nyo ng bindisyonan yan. Ha? Sisiguraduhin ko sa inyo, hindi abutin ng kinabukasan yan, mamamatay yan. Pero ako, yung isa pang may taning ang buhay, na akin na mayroon lang akong isusubo, sisiguraduhin ko, kinabukasan, clear na ang sakit niyan. Sige daw, kung nga kayo, tanggapin nyo nga itong hamon ko. Tanggapin nyo. Para mapatunayan ng buong mundo na hindi nyo kailangan ang pumunta dyan sa simbahan ng mga demonyo na yan. Demonyo po yan. Tandaan po ninyo. Hindi kayo maisasalba yang mga sakit ninyo sa pagsimba, paniwala sa mga pastor at mga pari na yan. Dito na lang sa sinasabi ko. Kahit kailan, pagka kayo ay aktibo dyan, tapos naputol na yung inyong pagsimba-simba dyan sa mga relihiyon ng mga demonyo na yan, oras na may sakit ka na at hindi ka na makagulapay, kagaya nung nanay ko, ni isa, walang dumalaw doon sa nanay ko. See? So, ano lang gusto mo ito? Ang gusto lang nito mga ito, kapag ka mayroon kang ibibigay na abuloy, mga buhay pa itong mga ayawa na ito, inaabuluyan na. Mga buisit na mga ito. Hindi po yan ang tama ng pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi yan ang tama. Pupunta ka dyan sa simbahan. Tapos ang mga makikita mo dyan, yung mga magsisimba dyan na nakalabas na yung dibdib, maiksi yung short na labas na ang pigtot, di lalo ka lang magkakasala. Huwag na mga kaibigan, mga kapatid. Kausapin ninyo ng masinsinan at kayo lang ang makipag-usap sa ating Panginoon. Tiyak, didinggin kayo. Hindi nyo kailangan ang pumunta sa pari, pumunta sa pastor, hindi nyo kailangan yan. Subukan nyo. Pagkataimtim ang inyong pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoon. Sinabi ko na po yan. Pagka nagdasal kayo ng taimtim, maghain kayo ng isang basong tubig habang nagdadasal kayo sa Kanya. Ng taimtim sa inyong puso. Na nandyan sa harapan ninyo yung baso na puno ng tubig. Habang kinakausap ninyo ang ating Panginoon, mararamdaman ninyo yung pagyakap niya sa inyong lahat. Subukan mo, kapatid.
Dahil ito, personal kong naranasan yan noong time na sinabi ko sa Kanya, Panginoon, isinusurrender ko na ang aking buong buhay sa iyo. Ikaw na ang gumawa ng programa para sa akin. Pagkatapos kong magdasal, nung tiningnan ko yung tubig, yung baso na nasa harapan ko na puno ng tubig, napakalaki po ng bawas nung tubig na nasa baso. Anong ibig sabihin? Yung pagyakap niya sa akin, ibig sabihin, nandito sa akin mismo ang ating Panginoon. Hindi lang yung naramdaman ko yung yakap niya, kundi pati yung ihinain kong tubig na nasa baso na punong-puno na nakita kong may bawas na. Isa pa yun sa milagro na nasabi ko sa sarili ko, ikaw na nga ito, Panginoon. So, hindi nyo kailangan, ako na ang nagsasabi. Walang pinakamahirap na tao dito sa ating bansa, ako yun. Walang pinakahampas lupa na tao, ako yun. Kung mayroon mang nagutuman sa inyo, hindi makakatumbas yun doon sa kagutuman na naranasan ko. Na ang sinasabi ko nga po rito, kumain ako ng hilaw na kangkong na kahit na asin wala. Kahit na papaano sana may panlasa man lang sanang asin, pero wala po. Kinain ko po yung hilaw na kangkong dahil gusto ko lang pong maibsan yung kagutomang naranasan ko. Yun po eh. Naranasan ko rin po dati ang magsimba. Pero wala po akong mapil na Diyos dyan sa simbahan na yan. Mas minabuti ko ako na lang ang nagdarasal ng sarili ko. Sa tuwing darasal ako, sa tuwing kakausapin ko ang ating Panginoon, ramdam ko, sinasabi ko na inuulit-ulit ko sa inyo, yung pagyakap sa akin. At pagkatapos niyan, pag uwi ko sa opisina ko, nandoon yung napakaraming order ng mga produkto ko. Anong ibig sabihin? Ibinigay na naman niya sa akin yun. Sino ba ako? Wala po. Basura po ako. Hindi ko po hinangad na yumaman ako. Hindi po kailanman hindi ko inisip yan. Imagine nyo, yung isang patay gutom at talagang walang makain na pinagdaanan kong sobrang kahirap-hirap. Ngayon, nagsasalita na ako ng may opisina ako. See? Diyan pala mag-isip na kayo. Yung sinasabi ko, pagdating ko, kung kukumputin ko yung mga orders, milyon-milyon ang halaga. Dahil yun po yung sinasabi ko dati sa inyo. Pinapadala sa akin ng Korea, dito inaasimbol sa Pilipinas, tapos ibabalik namin sa Korea. Yan po yung mga solar panel na dito inaasimbol, dito minamanufacture sa kumpanya ko. At maliban pa po yan. Sabi ko nga po, mayroon akong isang kumpanya pa. Mayroon pa akong isang kumpanya na 25 ang branches. Akalain mo yun? Hampas lupa, patay gutom. Makaka-afford na magpatayo ng mga ganyang kumpanya. Kaya nga po malakas ang loob ko dahil alam ko, sigurado ako sarili ko na mayroon akong ebidensya at mayroon akong ipapakita kung halimbawa magkapustahan kami nitong mga pari na ito or kahit na sinong mga
politikong mga kawatan na ito, kaya kong tapatan ang mga kinulimbat nilang mga pira itong mga politikong mga kawatan na ito. Yan yun. Uulitin ko lang po. Ipalaganap nyo ito. Itong sinasabi ko. Kumuha sila ng dalawa. Itong mga pare ang kinukan ko. Kumuha sila ng dalawang may sakit na tinaningan na ng doktor. Yung isa, dadasalan nila sa kanyang paggaling. Ako naman, wala akong dadasalin. Mayroon lang akong isusubo sa kanya. On the spot. Kinabukasan, magpa-laboratory siya. Clear na kung ano man yung sakit niya. Yan ang pakatandaan niyo mga kababayan, at yan ay paninindigan ko kahit pa magkapitpitan kami ng bayag dito. Kagaya itong mga panito, magpapaniwala ka sa mga pare na yan, mga manyakis, mga adik na yan. Wah, may mga pastor na yan akon. Meron nga akon eh. Naku, ayoko na lang magsabi. Baka mabigla pa kayo kung sino pa yung may AIDS ngayon na ayoko na pong magsalita pag hindi ako nakapagpigil dito. Ibulgar ko rin itong may AIDS sa pare na ito eh. Bullshit na to eh. Anyway, mahaba na po tayo. At lagi ko na lamang pong itinuturo sa inyo. Ang pakikipag-usap po sa ating Panginoon dapat bukal sa iyong kalooban, sa iyong isipan, buong buhay mo ay ialay mo sa Kanya, ipagkatiwala mo sa Kanya, hayaan mong siya ang gumawa ng programa para sa iyo. Maraming salamat at mahal na mahal ko po kayong lahat.